Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Mga kapolitika, ang ating pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay ito na namang si Atisa Manalday. Nagpa-unlock na naman siya ng interview dito sa isang sikat na artista or personalidad na si Tony Gonzaga. Matapos yung kanyang controversial na interview doon kay Vice Ganda nitong mga nakaraang linggo, ngayon ay nagpa-interview na naman po itong si Atisa dito kay Tony Gonzaga. So hindi naman tayo against mga kapolitika dito sa sa kanyang pagpapa-interview. Pero nagmamagnet kasi ito ng mga bashers, most especially sa Vietnam, na kung saan yung mga questions sa kanya is paulit-ulit. So the more na na-expose itong si Atisa dito sa social media sa pagpapa-interview niya sa mga kilalang personality, ay ganun din po, sinusubaybayan kasi siya ng international eye or international community. So bawat galaw at bawat media exposure ni Atisa ay binabantayan mga kapolitika, yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga pagsagot doon sa mga question, most especially doon sa mga sensitive na topic. So ang tanong ng mga netizen at yung kanilang comment dito sa social media ay bakit daw pa-interview itong si Atisa, gayong dumadami di umano yung kanyang mga bashers, most especially yung mga Vietnamese at yung mga Latinos, na kung saan ay nag-spark rin ng controversy doon sa kanyang interview with Vice Ganda, dahil sinabi niya sa interview na si Cote d'Ivoire daw at siya supposed to be yung top 2 in her own opinion. Okay, so pinag-usapan yun mga kapolitika ng mga Latino-Mexican, aside doon sa mga pinagpipiyastahan rin ng mga Thai, ng mga Vietnamese, dahil sa kanyang kwento nga doon sa kanyang karanasan sa Miss Cosmo. So ngayon naman is nagpa-interview na naman siya dito mga kapolitika kay Tony Gonzaga, at hindi naman tayo against kung talagang gusto ni Atisa na magpa-interview, dahil nga open naman siya at wala naman siyang tinatapakang tao. Yun lang ay talagang pumupukaw kasi ito ng mga issue at mga iskandalo na talagang nakikita natin dito sa social media. Kinakat yung mga videos, yung mga shorts para ipamukha na mali or hindi maganda yung kanyang sinabi. So yun kasi ang disadvantage ng mga pagpapa-interview ni Atisa dito sa mga personalities na ito. Okay, so ano ba yung ating masasabi at yung ating magreaksyon sa mga comment ng ating mga netizen na bakit pa daw nagpapa-interview itong si Atisa, gayong paulit-ulit lang din naman ang mga question sa kanya. So ang tanong is bakit pa paulit-ulit na nagpapa-interview itong si Atisa? So again, hindi po tayo against dito sa kanyang mga panayam, kung sino man yung gusto niya na mag-interview sa kanya. Yun nga lang mga kapolitika, ang disadvantage nga ay pinag-uusapan siya sa mga international community, most especially pag meron siyang sensitive na topic na sinagot. Okay, so pinagpipiyastahan at talagang usap-usapan sa mga international pages yung kanyang mga sinasabi. So kung ako yung tatanungin, siguro is mag-decline or tanggihan na lang siguro ni Atisa itong mga ganitong pagpapa-interview niya, kasi minsan yung kini-question kasi ng mga interviewer is napaka-sensitive. Okay, so pag sinagot yun ni Atisa ay talagang pumupukaw ito ng mga bashers, mga kapolitika, hindi lang sa ating bansa kundi most especially yung mga international community. So para safe siguro is dapat pipiliin rin ni Atisa yung mga tinatanggap niya na mga request sa kanya. So siguro mas maganda pag mga endorsement, pag mga photoshoot, mga pictorials. So maganda siguro yun mga kapolitika pag ganun lang yung ina-accept niya. Pero ito kasi interview pa ulit-ulit, alam naman natin yung nangyari sa Miss Universe. At I believe totoo yung sinasabi ng mga netizen na susugurin na naman siya ng mga Vietnamese na mga bitter pa rin hanggang ngayon doon sa kanyang interview kay Vice Ganda. So nakaabang sila every time dito sa mga galawan ni Atisa Manalo, which I believe na dapat na magkaroon na ng closure itong kanyang issue. So paano magkaroon ng closure mga kapatid? Dapat maglaylo muna siya dito sa media exposure. Maganda yung promotion in a positive way, like magkakaroon siya ng mga photoshoot, mga pictorials, or even yung mga endorsements. So maganda yung ganun or public engagement kesa doon sa interview na yung mga interviewer rin is wala rin namang ibang hinahanap kundi mag-spark ng controversy para pag-usapan yung kailang mga videos. Okay?
So yun yung aking maging opinion at ang aking mag-reaction. Kasi doon talaga sa sa video ni Vice Ganda at ni Atisa Manalo ay talagang sumugod yung mga Vietnamese doon sa page ni Atisa at nagko-comment mga kapolitika ng kung ano-ano na kung saan ay below the belt na yung iba. Okay, so para maiwasan again siguro is piliin ni Atisa, i-filter niya yung mga request na dapat niyang sang-ayunan. Okay? So yun ang aking maging opinion at ang aking maging reaction. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, kayo po ba ay agree na dapat i-decline ni Atisa ang mga controversial na interview? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Before the pageant itself, nagkaroon na ng controversy. Yung nag-walk out. I'm sorry, but this competition is not about your personal issues. Diba? This was supposed to be a session ceremony. So I'm not gonna side with anyone, especially if I don't know the whole story. Did you feel nung day na yon na I will be Miss Universe? Oh, I believe that. Sabi ko, I think I did pretty good. Sabi ko, parang kaya ko mag-Miss Universe kasi okay yung performance ko based on my self-assessment. When your name was mentioned as third runner-up, I was sad. Kasi I was hoping to win. yung pagiging beauty queen, hindi siya talaga yung original dream. Madami akong dreams eh. Oh. Isa So, babalikan natin. Ang mga dreams talaga ay Gusto kong maging police, gusto kong maging teacher, gusto kong maging cashier. pero bakit napunta sa pagpa-pageant, pag-join ng mga beauty contest? Nung 10 years old ako, una kong pageant ever. So, grade 5 ako nun. Yung teacher ko, parang tinanong niya kung gusto kong sumali ng pageant. School pageant siya eh. Yes. Mag-start yun sa school. Di ba? Yes. Iba-iba yung mga contest sa school. May singing contest, dance competition, tapos may pageant sa school. Yes. Yung Enverga, In Verga, tama. dun nag-start. Tapos, nagustuhan mo na Oo, kasi eventually. Tapos, wala na. Yun na yung naging dream. yun na yun. Maging Parang beauty queen. after nun, kasi syempre, sinimulan ko na. So sabi ko, gusto kong marating yung Miss Universe. Kasi yun yung parang peak ng pageantry. Kung babalikan mo yung childhood, ano yung mga core memories na hindi mo malilimutan? Yung nagbebenta ako sa sari-sari store namin, pagbabantayin ako ng mommy ko. Parang halos lahat ng memory ko, humahanap ako ng opportunity para kumita ng pera at tulungan yung pamilya at sarili ko. Namulat ka na dun sa realidad ng buhay na hindi madali, mahirap. Totoo. Pero sa Quezon, standout na yung beauty mo. Kasi yung daddy mo is, Finish. yes. Paano yung relationship nyo ng mami mo growing up na wala yung daddy mo? I had a stepfather growing up. So, she remarried ng 5 years old ako. So, I think mahirap din sa kanya na nung first 5 years na growing up ako, wala siyang katuwang pagpapalaki sa akin. Pero my whole family, yung mga kapatid niya, yung nanay niya, talagang hands-on sa pagtulong rin sa pagpapalaki sa akin. Di ba usually ganun yun? Lalabas at a certain point in your life yung desire na makilala yung tunay mong ama or mag-reconnect or kamustahin kung nasa na yung totoo mong tatay. Naisip ko yun before, pero hindi siya yung gustong-gusto ko. Naisip ko lang na okay, nasan kaya siya? Or magkakakilala kaya kami? Pero hindi ko siya yung hinanap talaga na may ginawa ako about it. Kasi ang point ko nun, pero siguro may hinanakit ako na konti na yung point ko is, bakit ako yung maghahanap? Siya yung adult, di ba? Parang may ganun ako. Paano naka-affect yun growing up na hindi naging present yung father mo when it comes to looking at men and relationship with men? I think I have abandonment issues. Kasi you gotta think about it na parang iniisip mo, okay, Daddy issue. Yes, well, exactly. Kasi mahirap na yung responsibilidad nung tatay mo is to take care of nung anak mo, di ba? So iniisip ko na kung yung tatay ko nga hindi magawa yun, paano pa kaya yung ibang tao? So 20 years old ka, pumunta ka ng Manila, nag-start ka ng journey mo into pageantry. Ang mahirap yun Diba yung mga starting years, struggling years of getting into pageantry, finding the right people who will support you. Totoo. Yung iba nakaka-experience sila ng
they were used. Mm-mm. Diba? Madaming horror stories ng ganun. May horror stories ka when you were Ako? starting? Ako, swerte ako na laging merong mga tao na nag-aalaga sa akin. Ako, I had a camp back then kasi dati meron pang mga pageant camps. So, aces and queens ako. Ah, yes! Sino nga mga aces? Yan ba Sila sila Pia? Mama J. Oo, sila Pia. Oo. Catriona. Kat was aces also. Ah. So, basically, they're a group of people na it's their passion to help beauty queens make it. In the Parang national i-mentor stage. kayo, Yes. tuturuan kayo, Mm-mm. i-groom kayo into Mm-mm. becoming a beauty queen. So, Yes. dun ka unang napasok. Yes. So, at least you're with the right people and Mm-mm. in good hands na talagang Totoo. tinirain ka, minentor ka, Mm-mm. even pag may makeup. Lahat. Hair, makeup, walking, talking, sitting, everything. Anong pinakamahirap sa training ng beauty queens? Ako nahihirapan for ako you. na generally mahaba yung oras kapag beauty queen ka. Parang magsisimula ka ng kailangan mo mag-ayos. So, halimbawa, call time mo alas 6. Dapat alas 4 pa lang or alas 3 gising ka na kasi mag-hair and makeup ka. Tapos dire-diretso ka hanggang, well, for sure you know that, nag-artista ka. So, hanggang after, minsan matatapos ka, gabi na, and then tulog ka ulit, ganun. So, yun yung pinakamahirap sa akin, yung And that haba was ng oras. training period pa lang. Training period pala. Training period, you're not paid with the training No, you period. don't get paid. So, So, talaga, sugal talaga siya in a sense na hindi mo alam kung mananalo ka or hindi. So, pero gagastos ka, mag-i-invest ka ng oras. So, paano mo i-describe yung journey when you got into Miss Universe? Na ikaw na yung, kasi it started in 2018, yung batch ni Mm-mm. Catriona. Mm-mm. Siya yung Miss Universe, ikaw ang Miss International. Yes. That was my first international pageant and nakakatuwa siya kasi you're treated there na para kang prinsesa. VIP ka talaga. They bring you to the best hotels, mga restaurant, tapos yung mga tourist areas. Talagang they immerse you in the culture of Japan. Tapos, unforgettable siya for me. And it's my favorite pageant experience kasi nga, first time, bata pa ako noon. Tapos first time kong makapunta sa ibang bansa. So parang everything is new.